So, ito pong type ng clock na to ay makikita sa gabi. Gawa siya sa LED. So, bumili po tayo sa Lazada ng kit para sa digital clock. So, meron siyang mga component kasama sa package niya. At meron din siyang instruction manual. So, napaka-useful ng instruction manual niya. Walang kwenta kasi hindi ko mabasa. So, ang nakita ko lang dito yung voltage 3 volts to 5 volts, 5.5 volts. Tapos yung likod naman, mga quantity, tapos anong klase, yan lang, yan lang. So, almost hindi siya magamit. Tapon na lang natin. Trust your instinct, baga. Ito po yung LED, ano niya, segment ng clock. Meron din siyang kasama ng PCB, so dyan mo ididikit lahat ng components. May mga butas na rin yan. Tapos may mga IC holder. So tugma yan dyan sa ano niya. So meron siyang uka dyan. Yan yung tamang position niya, tamang orientation paglagay. Ito po yung IC niya para sa clock natin, digital clock. Meron din siyang connector, another IC. Transistor, push button switches, kapag settings. So yung buzzer niya, naman yung quartz niya, yung synchronize ng time. Meron din tayong electrolytic na capacitor. Meron siyang polarity. Yan, nakaturo lagi yung negative. Yung short na paa niya, yun yung negative. Tapos ito resistor. So isang klase lang yung resistor niya. Ang value lang times 2. Another capacitor. Isang klase rin to ng capacitor. Hindi siya polarized. Walang polarity. Ayan po. So, assemble na natin siya. So, bago ko po hinawakan itong mga components, nagtanggal muna ako ng static electricity sa ating katawan kasi meron tayong static. So, hahawak ka lang sa mga doorknob or sa mga bakal na nakakabit sa ground. Or ito kasing ginagamit ko na kulay blue, anti-static matting yan eh. So, meron siyang dissipate ng static energy. So, medyo safe na yung kamay ko. Huwag ka lang magsusuklay or maglalakad sa mga carpet sa magkakaroon ka uli ng static energy. Matatransfer mo yun sa mga component. Pwede niyang sirain. Lalo na yung IC. Yung IC, sisirain niya yun pag malakas yung static mo sa katawan. Ngayon po, unahin natin yung IC holder. So, isuswak mo lang yan sa butas niya. Ayan, ganyan siya. So, iswak niyan, ang ngayon isosolder yan. So, meron din mga technique kung paano pag-solder ng mga paa nito para madali siya. Ito yun naman yung connector ng battery niya. Para
para pwede mo siyang supplyan ng 3 volts or yung USB na 5 volts. Usually, ito ginagamitan lang to ng 3 volts na AA times 2 battery. Kaya mo ilalagay yung IC. Ayan, so start na tayo mag-solder. Pag solder, kailangan mainit na mainit yung soldering iron mo. Tapos lagi mong sisimulan doon sa magkabilang dulo para hindi siya gumalaw. Kabilang dulo uli. Itong sinosolder ko, ito yung IC holder. Yung soldering iron mo, kailangan matulis yung tip niya para kasi maliliit yung paa ng component at kailangan mo siyang ma-solder ng exactly doon sa maliit na paa niya. Yung butas niya napakaliit. Kasing liit lang ng malaki pa yung karayom. So, ganun siya. Tapos yung paa niya, kasing laki lang ng mga stapler, yung pang stapler natin. Malaki na yun. Maliliit na stapler, ganyan lang yung paa niya. So, isa-isahin mo yan. Ganyan lang po mag-solder. So, iinit mo muna yung paa at sabay mo na yung soldering lead niya. So, sa pag-solder po, tiyagaan lang talaga siya. Tapos pag merong nagdikit, kailangan uulitin mo yun, tatanggalin mo yung pagkakadikit niya. Yan, at yun, may nagdikit siya. Padaanan mo lang siya in between. Tatanggal na yung pagkadikit niya. Bawat isang component, iisa-isahin mo ngayon siya. Lagi nyo isi-check kung merong nagdidikit. So far, yung sa IC holder natin, so, kabit natin yung iba pang components niya. Para mag-balance yung isang uling malaki, yun yung clock panel mismo. So, ingat po kayo dun sa soldering iron kasi mainit talaga siya. Sobrang init. Yung kabataan ko, mga ilang beses sa kanya nadali. Bago ako natuto.
in-order na rin natin yung isa pang IC niya. Mamaya na natin ikakat yung mga sobrang paa. Ano po, cut na natin yung mga paa niya. Pag-cut po, dahan-dahan lang na hindi natin ma-cut pati yung LED niya kasi matatanggal siya sa connection. Ayan, so gamit ko po ay anong kinakalawang na cutter pliers. Tagal na rin hindi nagagamit. Malambot lang po yung mga paa niya. Kaya konting pressure lang pag-cut. Tapos testingin na po natin. Sana hindi siya sumabog. So gumamit ako ng dalawang AA or 3 volts. Nabit ko na yung positive niya. Testingin natin yung negative. Baka sumabog. Sana hindi. Yun. Sabog. Okay po. So gumana po siya. So success po yung ano natin. Gumana ang digital clock natin. Okay, maraming salamat po. Uulitin ulit.